kasi ako. Sige po. Bali po, opo, may nagsanla po kasi sa akin na title, titulo ng lupa. Pinsan ko po to, dalawang magkapatid. Yung pong nakasanla po ng 100,000 at mayroon pong 3% interest monthly. May mortgage agreement po kami. Tapos, nung pong una, nagbibigay po ng 3% po yung pinsang ko, pero hindi po kumpleto. Minsan 1,000, 1,500. Dahil siya po yung kausap ko, siya po yung umaano po nung bayarin. Kami pong dalawa laging nag-uusap magpinsan. Yung pong isang kapatid, bali, siya lang po yung pumirma po na isa rin dun sa agreement. Tapos, nangyari po, magmula po nung 2006 up to 2013, hindi po sila nakabayad ng amilyar. Binayaran ko po yun. Ito pong namatay ng 2013, October 2013 po yung pinsang kong panganay. Bago po siya mamatay, nag-usap po kami na paano kaya kako kuya, itong nakasanla mo sa aking titulo kasi may 4 na pinto po ito Tig-dalawa silang magkapatid, hati. May upa po doon sa isang pinto, doon sa pinsang kong si Danilo, saka po dito po sa kabila siya yung nakatira. Tapos doon sa dalawang pinto naman, nakatira din yung isang kapatid na bunso, pinapaupahan din po nila yung isang pinto. Ngayon, bago po mamatay yung pinsang ko, nag-usap po kami na sabi ko, paano to kuya? Kung alimbawang mawala ka, paano naman itong nakasanla sa akin? Sabi ko gano'n. Sabi niya, kung alimbawang hindi na nila matubos, at total naman, sabi niya, akin naman itong 2 pinto. Sabi niya, kunin mo na. Kaya sabi ko, paano gagawin natin? Gumawa tayo ng kasulatan at pipirma ka. Sabi ko gano'n sa kanya. O sige, sabi niya, walang problema kasi ako naman yung nagbabayad sa'yo niyan Wala naman silang ginawa dito, kundi ako ang nagbabayad at tayong dalawa yung magkausap. Sabi niya po. Tapos po, nagbayad po ako ng 2006 up to 2013 po dun sa amilyar ng 31,000. Ngayon, nung pong pumirma yung pinsang ko, mga 1 buwan po yun, namatay na po siya. Nag-usap po kami magpinsan, tsaka yung isang pinsan namin na eldest. Nag-usap-usap po kami na ito pong nakasanla sa akin na to, kung paano mangyayari. Sabi nila, babayaran daw po nila kung magkano lahat, yung total. Magmula po 2006 up to 2013 po noon. Wala pong maibayad. Kaya sabi ko, kahit 100, bigyan mo muna ako dahil kailangan ko yung pera. Sabi ko gano'n. 100 lang po yung binigay nila sa akin. Hindi po nila na-complete ng 300 plus yung bayarin. Gumawa po sila ng sulat. Sila pa po yung sumulat na nagbigay ng parang pinaka-resibo. At ako po yung pirma ng pinsang kong isa na natirang buhay. Pirma ko rin po. Sa mga tuwid, meron pa po kayong 200 na sisingilin. Tama po at kung rin, no? Kung kailan po ba kailan ko kukunin yung kasi kailangan ko rin yung pera Sabi niya, wala na kami may hiraman Sabi niya gano'n, mag-intay ka na lang. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko hanggang kailan yung pag-iintay ko? Magmula 2000 pa to? Sabi ko, 2006 pa up to 2013. Nang pong naniningil ako. Wala akong magagawa. Sabi niya, walang pera. Di, paubaya po ako. Tapos, nung pong siguro 1 buwan, kahit naman ako magkano, bigyan mo ko kasi may pong upa yung sa apartment. May nakatayo pong apartment dito, 4 na pinto, dun nga sa kanila magkapatid. Ngayon, ang bali po ang humahawak nun, yun ang bunso, tsaka yung asawa. Tapos ito pong title na to, ang asawa, ang magkapatid po, ang nakalagay po rito na pangalan. Wala po yung babae. Pinamana po to ng tita ko sa kanilang magkapatid. Na both single po sila. Opo. Tapos po nangingialam ngayon yung asawa po na ayaw po kung bigyan kahit magkano po dun sa
kitang apartment. Ano pong gusto niyo mangyari na ngayon? Ngayon po, yung anak ko naman na dalaga, sabi niya, Ma, hahanap ako ng makakatulong sa atin. Nakakilala raw po niya na kahit napadala ng demand letter po. Ay, di try po kaming nagbigay ng demand letter. Wala po, binaliwala po ako. Siyempre. Binaliwala po ako na Alam mo, hindi po ako kinausap. nanay, Kaya, hindi talang po ako kumibo. Nanay Kaya Marcelina. nandito po ako, humihingi po ako ng konting tulong. sige, Kung doon paano ako, po Kuya ba Eric. gagawin ko. Nanay Marcelina, mahaba yung storya, no? Una, ang solusyon dyan, kung taga-saan ho kayo, Muntinlupa City, pwede ho kayo pumunta sa law center ni Kuya para at least mahimay ng husto itong problema na ito. Pero, offhand, ang unang tanong ko lang po, yung sino may-ari po ng lupa? Ito ang pinag-uusapan lang ba natin, yung bahay na nakatayo sa lupa o yung lupa rin ay sinanla sa inyo? Yung po title, titulo po, nakasanla Titulo ng sa- lupa, okay. Ngayon, tingin ko po, dahil nahihirapan po talaga sila magbayad sa inyo, ang gagawin na lang po ninyo, i-consolidate na ninyo yung ownership ng lupa sa inyo. So, kailangan kayo pumasok sa korte kung handa po kayo at talagang nakikita ho ninyo na inaabuso lang kayo ng mga pinsan po ninyo, ipalipat na po ninyo yung titulo through court proceedings para matauhan sila na yung pag may-ari ngayon ng lupa, nasa inyo. Ngayon, kapag makonsolidate ninyo yung lupa sa pangalan po ninyo, nasa inyo na nanay, kung gusto ninyo ibenta na yung lupa para makuha ho ninyo yung pera na pinautang ho ninyo sa kanila. So, ganun yung proseso na pwede ho ninyong gawin. Kasi sa haba ng story at sa ilang taon ng dumaan, talagang... 2006 hanggang 2013? Oo, 15 na ngayon. Ngayon po, 2015. Oh, yun Oh, nga. 16 Talagang hindi kayo mababayaran ng husto, no? So, ang next move talaga para sa akin, first kung gusto niyo pumunta kayo dito sa law center ni Kuya sa UNTV para makapagbigay ng tamang at maging malinaw yung advice. Pangalawa, kailangan muna i-consolidate ownership over the property. Since nasanla ho sa inyo naman yung titulo, palipat na po ninyo yung pagmay-ari ng titulo mula sa mga pinsan sa inyo. Dahil yung obligasyon na pinirmahan po nila, kitang-kita naman natin, hindi tumupad po sila. So once you've... Kahit po ba meron pong agreement na, meron po kaming itong pinadalan po sila ng demand letter, okay na po ba yon? Hindi na po padadalan ngayong year na to. Kasi 2013 pa po namin to 2014 pa po namin to pinadala eh. Hindi, kung wala, ganyan ang next step po, ibarangay ho ninyo. Kasi kailangan po ninyo ng certificate to file action in order to consolidate rin yung ownership over the title. So, kailangan ipatawag sa barangay at magkaroon ng conciliation proceedings at mismo sasabihin doon kung piyado ng barangay, kung hindi ho ninyo talagang babayaran yung pagkautang ninyo, edi walang magagawa kayo, no, kundi i-consolidate, ilipat na yung pagmay-ari ng titulo sa pangalan po ninyo. Pwede na po ba ipalipat yun? Kahit kailangan po dumaan sabi po kasi 10 years po yung yung pong time nito na pwede na lang sa akin ipalipat. Kasi 9 years na po itong Yes, pero kung merong 16. penalty clause kasi, yung kontrata ho ninyo na hindi po sila nagbabayad, pwede ho, kasi violation ng penalty clause yan. Ng kontrata ho ninyo. Kasi kung hindi tinutupad yung monthly penalty na ho yun. Hindi na po sila, nagbayad po sila 2013 ng 100 lang. Hanggang doon lang po. 14 tsaka 15, wala po silang binayad. Kaya nga ho, violation na po yan. Pwede ho ninyong i-consolidate yung title. Okay. Okay po? Okay, Nay, punta kayo dito sa law center, Nay. Para mas ma-elaborate natin yan. Next!